Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang araw po sa bawat isa. ETWC, Expose Dos po Contradict. Muli po ay tayo po ay mag-aral ng kanyang salita, halaw doon sa banal na kasulatan. At ang ating pong paksa sa araw na ito ay hindi po doon sa parehas ba ang paliwanag ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo hinggil sa salitang pagsamba o worship. Tingnan nga po natin kung anong ibig sabihin ng salitang pagsamba sa banal na kasulatan at pagsamba naman ng Iglesia ni Cristo. So, pakinggan muna natin ang aral na sinasabi ng mga Iglesia ni Cristo. Bakit sa Iglesia ni Cristo ay obligadong dumalo sa pagsamba ang para sa kanila ho, yung salitang pagsamba ay pupunta sa kapilya. Bate nga po dito sa caption dito, sabi dito, magigiting na may tungkulin sa pagsamba ng kabataan. Ayun. So, ibig sabihin, yung salitang pagsamba sa kanila ay pupunta sa kapilya at sasamba. Para sa kanila yung gano'n, paliwanag. Tuloy ho natin. pangakaanin. Sapagkat ang pagsamba na isinasagawa po sa loob ng Iglesia ni Cristo ay utos ng ating Panginoong Diyos at pagsamba ng mga tunay na mananamba. Ganito po ang ating mababasa dito sa Juan 4 at 23. Pakinggan po natin. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Para ho dun sa kaalaman ng mga nagsusuri, yung kinuha niyang Juan 4:23, 24 ay yan yung nung unang siglo na ang kausap niya yung babaeng Samaritana. Ayan, sige ho, ituloy natin. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Napansin po ba natin ang isinasaad sa binasa nating talata mula po sa Biblia? Ang Diyos po ang humahanap o umuobliga sa mga tunay na mananamba na sumamba sa Kanya. Hindi po ba't kapag ang humahanap po sa atin, halimbawa ay isang iginagalang o kilalang tao, siya po ay ating pinahahalagahan. Di lalo na po sa ating Panginoong Diyos. Walang hihigit na mahalaga po sa ating Panginoong Diyos. Ito po ang dahilan. Kaya anumang araw mayroong pagsamba na sinasagawa po sa loob ng Iglesia ni Cristo ay obligado po kaming dumalo sa mga pagsamba. So, maliwanag ho yung sinasabi niya. Kaya pala dito sa caption nila, ang mga kaanid sa loob ng Iglesia ni Cristo ay obligadong dumalo sa pagsamba. So, para sa kanila, yung salitang pagsamba ay pupunta ka doon sa kapilya. Siguro, magtitipon-tipon, para sa kanila pagsamba yun. Kaya nga sinasabi nga, obligado silang dumalo sa pagsamba. Yun po pala ang pagsamba batay doon sa kanilang konsepto o paliwanag nila or opinion nila or haka-haka nila. Sa kasulatan ba, ganun ba ang ibig sabihin ng salitang pagsamba? Pansinin nga ho natin yung sinasabi ng kasulatan. Dito sa isang talata ng Mateo 2:2, nagtanong-tanong sila, nasaan ang isinilang na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Mukhang magkaiba ho yata. Di ba? Yung salitang pagsamba, hindi tumutukoy doon sa katulad ng sinasabi nila. Ang salitang pagsamba rito, sasambahin, isinilang na hari ng mga Hudyo.
Doon sa ISND, nagtanong sila, saan ba ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at narito kami upang sambahin siya. Maliwanag, ano? Hindi ito katulad ng paliwanag ng ministro ng Iglesia ni Cristo. Sa kasulatan, pupunta yung mga, sabi dito yung mga pantas, ano? Ano sabi ho rito? Nagtanong sila, saan ba ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan. Narito kami upang sambahin siya. Ibig sabihin, pag sinabing sambahin, ba'y luluhuran? Tama ho ba? Isa pang talata ho, para mas maliwanag. 4 ng Mateo. Pagkatapos dinala pa siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan na ito. At sinabi ng dyablo kay Yahushua, ang lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin. Pero sinagot siya ni Yahushua, umayos ka Satanas, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sasambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Parehas ba ang meaning o paliwanag ng ministro ng Iglesia ni Cristo at paliwanag ng banal na kasulatan? Magkaiba. Ang pagsamba sa banal na kasulatan ay pagyukod. Katulad nung nangyari doon sa 4:8 ng Mateo. And then doon sa 2:2. Pareho, di ba? Pero sa paliwanag ng ministro ng Iglesia ni Cristo, malaki ang pagkakaiba. Kasi, ang pagsamba sa kanila, pupunta ka sa kapilya, at meron kayong pagtitipon, yun ang tinatawag nilang pagsamba. Samantalang sa banal na kasulatan, ay merong tinatawag na pagyukod at pagsamba. Hindi ba? Sa malaki ang pagkakaiba. So, sa ganitong sitwasyon, makakaasa po ba ng kaligtasan ang sino mang nasa Iglesia ni Cristo? Gayong mali pala ang sinasabi nilang pagsamba. Muli, maraming salamat. Isang magandang araw po sa bawat isa.